Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pipirma na nga po si Lauri Markkanen sa Utah Jazz at hindi na nga po siya makukuha pa ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsorry na nga po si Dillon Brooks matapos matalo ang Team Canada laban sa Team France. Ibinulgar na nga po mga katrops ngayong araw na nagkasundo na nga po ang kampo ni Lauri Markkanen at ang parangkisa ng Utah Jazz. Napipirma na nga po siya sa kanilang team ng isang massive long-term deal na siyang magiging dahilan para hindi na nga po siya mai-trade pa ngayong offseason sa ibang kupunan. Subalit kahit man nga po pumirma ito o hindi ay wala rin naman nga po talagang tsansa sa kanyang Warriors, since naninindigan pa rin nga po ang kanilang front office na hindi nga po nila i-offer o iti-trade sa Utah Jazz ang kanilang batang player na si Brandon Podziemski. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, mismong Jazz na nga po ang nagsabi na nag-iisang paraan lamang nga po upang makuha ng JSW si Markkanen ay kung ibibigay nga po sa kanila si Brandon Podziemski bilang kapalit nito. Kaya it's a no deal na nga po para sa Warriors ang ganitong klaseng trade, lalo pat napakalaki nga po ng kanilang paniniwala kay Brandon Podziemski na mag-i-improve pa ang kanyang performance kada taon hanggang sa tuloy na nga po siyang maging isang ganap na superstar. Samantala, pupunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagsorry na nga po si Dillon Brooks matapos matalo ang Team Canada laban sa Team France. Marami na nga po sana mga katrops ang umasa na may papanalo ng Team Canada ang kanilang quarterfinals game laban sa France, since sila nga po ang mas malakas na kupunan. Ngunit sa hindi nga po inaasahan ay na-upset pa nga po sila dito matapos silang matalo sa score na 82-73 na siyang rason bakit tuloy na nga po silang eliminated sa Paris Olympics. Hindi nga po naging sapat ang ipinakitang performance dito ng kanilang mga players na sina Shai Gilgeous-Alexander na nagtala nga po ng 27 points, 5 rebounds at 4 assists, RJ Barrett na kumuha ng 16 points, Jamal Murray na nagtala rin naman ng 7 points at 5 rebounds sa kanyang 3 out of 13 shooting, at si Dillon Brooks na nakakuha lamang ng 2 points, 4 fouls, 0 out of 3 sa 3-point line, at 1 out of 9 naman sa field goal. And speaking of Dillon Brooks mga katrops, dahil nga po sa kanilang pagkatalo at sa pagpapakita nga po niya ng ganyang klaseng kalamyang performance ay pinagtawanan at binatikos na nga po siya ng mga fans at analyst, since hindi nga po niya napanindigan ang kanyang sinabi noon na silang tatalo sa Team USA. Pero maging si Dillon Brooks nga po mga katrops ay sobrang dismayado rin naman sa kanyang ipinakitang performance, kaya napasorry na lamang nga po ito sa kanyang mga fans at sa kanyang mga kababayan na nagtiwala sa kanila ngayon sa Olympics, since hindi nga po nila nakuha ang kanilang inaasam-asam na gintong medalya. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.